Pag kunyari 12 oras, magkano yun? Sa isang araw mo? Nasa 8,000? Ang laki kaya ng rate nila pag Sabado. 150,000 won. Nasa 6,000 yun. Isang araw lang ha. Sabado lang, 6,000. Pagka sumahod kayo dito sa Korea, kunyari 2 million nakita yung sahod nyo, tapos ganyan lang yung presyo, 15,000. Nako, madami kang bibilin eh. Ito, Hanok Village din oh. Bali, ito yung itsura ng Gyeonggi City. Ito yung masarap dito. Gogi man, 8 na lang, nung nakaraan mahal. Hana Diyos tabi lang natin to, syempre tatama ito eh. Ito yung mga tapon dito sa Korea. Irom mo yan. Tapang lang naintindihan ko. Parang sarap din. Ganyan ka-safe ang Korea. Ganda na itsura niya oh. Wow. Laki ng harap. So yun yung gagawin natin. Pupunta tayo ng city, bibili tayo ng talaba, pangpulutan, pang samgyupsal. Tapos ano pa ba? Tataya tayo ng loto. Siyempre pag tumama kasi kami sa loto, uwi na kami ng Pinas. Ayun ang goal. Yan, basta every Sabado kasi. 'Di ba sila may pasok sila ng Sabado hanggang Linggo. Sabado lang yung time namin na magkita-kita or magsama-sama. Tapos pumupunta sila dun sa gisusan namin. So ayun nga, at dahil na-miss nga nila yung talaba, yan, pinaano nila ako, pinapunta ako sa city. Siyempre wala naman tayong gagawin. Tsaka okay na din para makaalis na rin ako. Makapunta ng city para may purpose yung araw natin. Dinala ko yung drone. Ito yung drone oh. Dito sa likod. Para makapagpalipad ako ng konti at mapakita ko sa inyo yung city. Yung pinakalugar namin. Ayun yung city sa lugar namin. Dito ako napunta sa Kimje. Ay, may tricycle din pala dito. Eh. Gara, di ako pinasabay ah. Lubog-lubog eh. Tayo ay maglalakad dahil wala naman tayong sasakyan dito. Dapat nga magbabike ako, pero mas okay na rin yung nagbus tayo para hindi tayo mabigatan sa dala natin. So yun, kakababa lang natin ng bus. Dito pala sa Korea, pagka sakay nyo ng bus, syempre babati ka. So, pwede naman hindi. Pero pag bababa ka ng bus, yan, magte-thank you ka sa driver. Kamsahamnida or gomapsamnida. Ganun. Gandun sila dito. Nagpapasalamat sila. So yun, pagpalengke din nga pala dito, yan ang makikita natin. Maraming nagtitinda. Parang sa atin sa Pilipinas, kumbaga tiyangge, yan. Mga damit, makakabili ka dito. Parang pang army, no? Parang gusto ko magpalipad muna saglit. So yun, pupo tayo. Let's go, set up ko lang yung drone, tapos magpalipad tayo para mas makita nyo tong city namin. Yung dinala mo yung drone mo, kaso lobat. So ito yung drone natin. Maganda sa drone na to, napakagaan lang. Tsaka ito lang yung bagon, liit lang. Diba? Lightweight lang siya. Ngayon lang din kasi ako makakapagpalipad dito sa lugar namin. So, nakaraan, nakapagpalipad na tayo sa Jeonju, pero dito sa lugar namin hindi pa. Kaya, gusto ko rin makita dito para may ma-discover tayo. Baka mamaya may mga nakatagong ganda din dito. Diba? Kasi may nadadaanan kami ditong mga Hanok Village din. Parang sa Jeonju, same lang din. Pero di pa ako nakakapunta. Mas una ko pang nalibot yung ibang lugar kaysa dito sa lugar namin eh. So yan, all goods. Puro patay pa yung mga puno, no? Pero tong spot na to, yung mga nakikita nyo mga puno na yan, mga patay na yan. Pero pag cherry blossom dito, grabe, napakaganda sa mata niyan. Kaso yung cherry blossom, tumatagal lang siya ng 1 week to 2 weeks. Ayun, may Hanok Village, di ba? Itong spot na yan. Hanok Village din yan. Pwede rin pumasok dyan, pero hindi pa ako nakakapasok dyan. Yan, Hanok Village yan. Tapos, ito yung palengke. Yan, yung kahabaan na yan, may nakikita kayong mga, yan, may mga umbrella. Tapos, ito yung pinakapalengke namin. Yan. Gyeonggi Sijang. Ibang-iba yung itsura ng city. May mga building na, yung mga apartment yung mga building na yan. Tapos maraming kabahayan. Parang nasa parang nasa Valenzuela, ganun. Marami kang makikita mga bahay-bahay. Ito, Hanok Village din, oh. Diba? Kaya napakaraming tourist spot talaga dito sa Korea, eh. Na kahit sa city nyo lang, talagang may mapupuntahan at mapupuntahan ka. Hanok Village din yan. Galing ng South Korea, no? Pinapreserve nila talaga yung mga ganun. Ano to? Parang ano na to? Parang ang lapit na lang, eh, no? Ito yung parang ano nila dito, eh. Gym. Itong ano na yan.
Tapos mamaya pupunta tayo ng Home Plus. Malayo yung Home Plus eh. Pero tingnan na lang natin dito sa mapa kung kita ba yung Home Plus. Diba? Ang sarap maglibot. Pag may drone ka kasi nakakagala ka kahit ano, nakaupo ka lang. Yung mata mo nagagala mo kasi lumilipad yung drone mo eh. Kaya gusto ko talaga ng drone. Ito yung palengke. Angat lang tayo. Angat pa natin konti. Gala lang muna tayo dito sa city. Diba nakagala tayo. Bali ito yung itsura ng Game G City. Yung lugar namin na napuntahan ko. Ito yung pinaka-city namin Yung sa amin parang barangay lang yun yung Mangyong. Hanapin natin yung Home Plus. Doon kayo pupunta mamaya eh. Huli na natin yun. Ayun yung Home Plus. Diba nakapunta tayo ng Home Plus? Nakita niyo na ba yung Home Plus? Syempre hindi niyo kabisado. Ay hindi niyo ma-distinguish. Ayan yung Home Plus. So diyan tayo pupunta mamaya. Ayan yung pinaka parang SM sa amin. Home Plus. Yan, diyan tayo pupunta mamaya. Grabe, ang sarap talaga na may drone. So talaga kasi pangarap ko to dati. Parang imposible na makabili. Pero ngayon hawak na natin. Yung mga camera na to na ginagamit ko pang vlog, mga pangarap ko lang to dati. Kumbaga, sabi ko, bibili ako nito pagka nakapag-Korea ako. Talagang tiyaga lang muna ako sa pag-aaral. Pero yung kapalit naman nito, mabibili ko lahat ng gusto ko. Kasi gusto ko mag-vlog eh. Gusto ko mag-motovlog. Number 1, yung gusto kong motor. Gusto ko makabili ng big bike. Sunod yung mga camera para, kumbaga unti-unti na. Kasi nga pangarap kong malibot yung Pilipinas. Makapag-motovlog sa Pinas at basta makita yung ganda ng Pilipinas. So yun, ayun yung ginagawa ko din motivation. Mabibili ko lahat ng ganito. Tiyaga lang muna, parang ganun ako nun. Diba? Worth it. Nandito na tayo. So yun, hindi ko na alam kung nasan tayo. Kaya papauwiin ko na lang yung drone kusa. Ang maganda dito sa drone na to, napaka-safe. Yan may return home siya na auto. Kumbaga, pindutin mo lang to. Kung saan siya naglipad, diba? Diyan siya lumipad kanina. Diyan din siya bababa. So, check nyo Maganda kasi, diba? Hindi ko na maalala kung saan ako nakapwesto eh. Pero kita naman sa mapa. Pero pagka gusto mo nang mapauwi siya agad, return home mo lang. Yan, pupunta na siya dyan. Nakapa-advance ng pictures na itong itong drone na to. Susunod makapunta naman tayo sa Busan, sa Pohang, yung mga magaganda dito na malapit sa beach. Sa Seoul. Sa Seoul nakapunta na ako kaso nung time na kasi na pumupunta ako sa Seoul, wala pa akong drone. Kumbaga hindi ko siya nalilibot gamit yung drone. So sayang nga yun pumunta ako sa Nami Island, wala pa kasi akong drone eh. Pero next, pag napunta ulit tayo ng Nami Island, yan, papalipad tayo ng drone dun. So yun yung drone natin. Kita ba? Ayan, diba? Kung saan siya lumipad. Ayun na maganda sa drone. Kusa na siyang bumababa. Very good. Diba, napaka-safe lang, napakadaling gamitin. Kumbaga kahit bata ang gagamit nito, safe pa din. So yun, at dahil tapos na tayo magpalipad ng drone, so gagawin na natin yung mga pinapagawa sa atin. Dapat sa Home Plus kasi una, pero inuna ko na dito sa palengke kasi baka maubusan tayo ng talaba. Para makapag-preserve na tayo, tapos lalakarin ko na lang yung Home Plus, malapit lang naman yun. May mga tinda dito, mga isda. Grabe, lalaki ng mushroom, no? Iba't ibang klase. Mga dried fish, oh. Grabe, pagi, oh. Wow. Hindi man tayo bibili kasi. Kumbaga lang. Daan lang. Mga tuyo. Kumbaga ito yung mga time na sinusulit din ng mga tao dito kasi palengke day. Ayun yung mga time na marami silang mabibili at maraming kung ano-ano pwedeng mabili. Ito yung masarap dito. Alam niyo yung pata sa atin, pata team. Yan. Parang ano sa kanila yan dito. Kumbaga sa atin pagka lechon, parang ganun. Ayun, sarap oh. Ang bango. Per kilo yung bili. Patatim, sarap. May maririnig kang sound trip doon. Yan, may mga bibilihan dito na parang sa Japan. Kala mo nakapunta na ng Japan yung mga bilihan ng mga
Parang cassette tape, ganun. O, diba? So ito na yung ano natin, market. Gimje Jontong Sijang. Welcome to Gimje Traditional Market. Pangalan pa lang ay parang classic na, diba? So yun, nandito na tayo sa bilihan ng talaba. Yun. Ito na yung talaba. So yun, ang dami, lalaki. Solid nga yun. Sa dyan yung Olmay, oh? Man-8 nun. Gogi, man-8 nun lang. Nung nakaraan, mahal. Hana dyan sa'yo. Sige na, babalikan natin. Babalikan na lang natin dahil pupunta tayo ng Home Plaza. Diba ganyan lang kasi safe dito eh. Kahit iwan mo lang dyan, wala namang kukuha niyan eh. Walang kukuha ng ibang tao. Baga sabi ko nga, pag sayo yan. Walang ibang mangyayalam yan. Pero sa atin sa Pinas, papatago pa natin yan dun sa pinakaloob. Ang mura ngayon, ano yun, man-8 nun. 15,000, nasa 600 pesos. Yung talaba. Ang sarap ng talaba dito sa Korea kasi malalaki siya. Next stop natin, pupunta tayo sa Lotto. So, kuha tayo ng 3. So, nandito na tayo sa loob ng Lotto. Tayo natin sila. Tsadong lang daw sila. Let's go. So, ayun, all goods na. Nakataya na tayo ng Lotto nila. Ito na. Tabi lang natin to. Siyempre, tatama to eh. Kumbaga, para pagka tumama, ito yung papakita, di ba? Manifest. Para ano, balatuhan tayo. So, next natin gagawin ay pupunta na tayo ng Home Plus dahil bibili tayo ng pang Samji. Na tayo sa Home Plus. So, automatic lahat dito, boy. Diba? Ay, may mga king crab dito. Ayun, kaso maliit lang eh. Ito. Parang talaba rin siya. Ito, 20,000 won. Bili muna tayo ng medyas para kay Kuya Kevin. Low, walang kulay pink. Ha? Walang kulay pink. Yung ano, yung kulay rainbow sana. Oh, 5'9". Siyempre may tubo to, magiging 15 na to. Sige. Businessman ah. Businessman siyempre. Sige. Sige. Doon tayo sa spot na binibilang ko lagi ng damit. So nung mga una ako dito, nung hindi ko pa nade-discover yung Uniqlo doon sa Iksan, dito ako lagi bumibili ng damit. Tapos ang bilis niya masira kasi. Kumbaga ilang laba lang. Kumbaga ito, meron sila dito. Ito yung mga mura nila dito. 15,000 won. Nasa 600 sa atin to sa Pinas. Yan, dito ako bumibili ng mga damit. 15,000 won. Mga plain. Kaso ang bilis masira. Ito yung mga ganito kong damit na 15,000 won ang bilis. O, 29 o. Pagka sumahod kayo dito sa Korea, kunyari 2 million nakita yung sahod nyo, tapos ganyan lang yung presyo, 15,000. Nako, madami kang bibilin eh. Kasi dahil kang pera, million ng pera mo eh. Ito Nike. Check nyo yung presyo ng Nike dito. 39,000. Long sleeve. Pero urig to na Nike. Nike talaga to. So yun, ito na yung nabili natin dyan sa Home Plus. Medyas tsaka yung pang Samji. Ito yung mga tapon dito sa Korea. Mga upuan, cabinet. Yan. Walang mga ano ngayon. Dito ako nakakuha ng sapatos na nakaraan eh. Ayun no. Colping. Kaso wala. Luma na. Makachamba ka dyan mga sapatos na all goods pa. Kaso madalang yun. Magaganda sa magagandang apartment, yung malalaking apartment. Minsan pag napadaan kami dyan, chinecheck namin baka may mapapakinabangan pa kami. Yan. Pag meron, kinukuha namin. Pag wala. Pag kaya ngayon, wala. Mga luma. Tapos, meron dito na ano, na mga spot talaga na magaganda yung mga tinatapon. Kumbaga yung magagandang apartment nga. Mga mayayaman na apartment. Siyempre pag nagtapon yun, minsan yung mga Korean ayaw nila na maraming gamit. Pagka ano na, luma na, tapon na. So yung minadaanan tayo dito. Kain tayo. Yes, go almayo. 3개 2,000원이요? Yeah. 3개 2,000원. Ah, sige, chun. Sige. 3개요? 뭘로 드려요? 크림 팍? Yeah. 크림?
Okay. 크림 팥. Ay, ganun. 감사합니다. 네, 맛있게 드세요. 네. 이거 이름 뭐예요? 붕어빵. 네. 붕어빵. 아, 붕어빵. 네, 감사합니다. Hot. Nakalimutan ko. Basta pang lang naintindihan ko. Parang, hindi ko alam kung ano ito eh. Pero nakakita na ako nito. Yung mga babae alam to. Kasi lahat naman alam ng babae. Hindi, yung mga babae kasi mahilig di ba mga kumain ng mga ganito, mga Korean. Sarap din. Tinatanong niya pala ako sa flavor kung anong flavor daw gusto ko. Baka yung isa parang plain lang, tapos ito may parang munggo. Parang gano'n, no? Ano siya, 3 piraso, each on. 2001, 3 pieces. Sarap. Kain lang tayo habang naglalakad. So yun nga, matuloy ko yung kwento. Na yung mga Korean, tayo nila ng maraming gamit. So yung boss nga namin kahapon, pumunta doon, nag-check ng gisuksa. So yung mga nakita niya doon may konting sira, yung upuan, nasira yung tali, tapon na yan. Yung ventilador na ano, 2 ventilador doon, tapon na. Tapos yung mga parang, kumbaga magagamit pa sa Pinas, kung nasa Pinas magagamit pa, yung parang mga kahoy yata yun na pang design, tapon na din. Kumbaga kung ano lang ginagamit mo, yun lang itira mo. Yun. Kaya parang general cleaning kami kahapon eh. Kasi nga nandun yung boss. So yun, nandito na ulit tayo sa market. Grabe. Halos 20 minutes tayo naglakad. Nung papunta sa Home Plus, parang hindi ko pa siya pansin. Pero nung pabalik na dito, grabe, layo pala. Pagod ako dun ah. May mga parang karinderya din pala dito. Parang yung mga side dish eh, banchan. Yan. Halos lahat yan natikman ko na. Ang dami nilang mga ano dito, no? Mga herbs, yung mga ginseng. Kumbaga mayaman sila sa ano. Mayaman sila sa kung ano-anong mga dahon-dahon. Pero yung saging, sa Pilipinas nila kinukuha. Yung mga saging dito, makita mo Del Monte. Del Monte sa Pilipinas yun, di ba? Makita mo talaga, from Philippines. Ayun yung mga saging na yan. Sa atin yan, wala namang saging dito eh. So ayun, kunin na natin tong talaba. Sajanim, kamsanida. Ganyan ka-safe ang Korea. Hindi ka matatakot na yung binili mo ay mawawala. So yung pauwi na tayo, may nakita lang akong aso dito. Ganda ng kulay oh. Ang cute. Parang binibenta ni nanay o alaga niya. Nakasabit doon sa cart niya eh. Ang ganda ng aso. So yun yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga matatanda na halos parang nakayuko na. Ayun yung mga, ang trabaho nila dito ay magsasaka. Grabe, ang sarap. Ang laki oh. Harley Davidson. Sarap. Ganda na itsura niya oh. Wow. Laki ng harap. Sana magkaganyan din tayo, no? Kumbaga yun yung parang ano, yung sobrang yaman mo na. Ganyan na yung mga motor mo, kunyari, mga nasa'yo, parang gusto kong kausapin yung may-ari, pero na-speechless ako eh. Tinanong niya bakit, parang gano'n. Pero parang masaya yung mukha niya, parang bakit pa? Gano'n. Na-speechless ako eh, bigla eh. Hindi ko alam kung ano sasabihin eh. Kung pwede ba ako magpa-picture sa bike ka. Naging ano ko yun, na-speechless ako bigla eh. Alam mo kasi yun, alam mo yun kahit ba, alam mo yung feeling na kahit may pera ka, pero nakita mo yung isang tao na parehas mo ng hilig. Kasi pag hindi naman mahilig sa motor yung tao, hindi naman tititig yan. Hindi naman siya hindi niya pipicturean yan. Kung pag ganun, nakita niya kasi pinipicturean, tapos nakatamboy ako, iniikutan ko yung bike niya. Sabi ko lumapit siya. Eh syempre ibang lahi ako, hindi niya ako makakausap. Eh hindi din ako nagsalita, kaya parang na-awkward din siya. Pag nag-aral tayo ng Korean language dito, talagang isa rin sa target ko yun na maging bihasa. Hindi naman sa sobrang galing, kumbaga kaya na natin kausapin talaga yung mga Korean ng normal na usapan. Ganun. Pag nag-aral, mag-aaral tayo dito. Dito na tayo sa company nila Kuya Jay. Tapos na sila magtrabaho. Check natin kung nandyan yung motor. Ayan. Ito yung motor na isa dito. Ginagamit pa to? Naglakad lang ako.
Andun. Yung bike mo, kunin mo na yan ba? Ay, oo nga pala. Tapos, atin mo na yung talaba doon pa. Sige. Oo nga pala, nandito yung bike natin. So, yun, nandyan si Kuya Ian. Siya gamit na motor, tapos sasakay na lang natin yung talaba dyan. Sana all! May pasok Sabado. Grabe, ang laki kaya ng rate nila pag Sabado. 150,000 won. Sipin mo 8 hours, 9 hours yata sila pumapayasok. Nasa 6,000 yun. Isang araw lang ha. Sabado lang, 6,000. So sabi nga nila, mababa pa nga yun. Sa iba, malaki pa. 1 hour OT lang sila pag Sabado. Ito naman, si Kuya Astro. Ito ang pinakamayaman dito. Yun. Ito ang pinakamayaman dito. 12 oras pumapasok. Ano na? Baka yumaman ka niyan. Magkano pag kunyari 12 oras, magkano yun sa isang araw mo? Nasa 8,000? Wala. Ano lang yun eh. 140, Sabado, 140. Mahina. Naka-video kasi. Pero mga tansya mo, magkano yun? Pag Sabado mo? 1,000 lang. Ha? 140? 140k? Woo! So yun, 140k daw. Pero di ako naniniwala dyan kay Astro. Ano yan eh, masikreto yun sa sahod niya eh. 140k, so convert natin 140k yung Sabado niya. Kasi 100k pa lang. 100,000 won. Nasa ano na yun, 4,200. 4,400, ganun. 4,300. So 40, nasa ano nga, nasa 7,000 din siya. Sipin mo, isang araw, 7,000. Nitik, diba? Sabado lang nila yan. Kasi nga, yung rate dito pag Sabado, kasi pag Sabado, pag may pasok ka kasi ng Sabado at Linggo, OT na yan, automatic. Eh yung rate ng OT dito, 1.5 times 1.5 ng oras mo. Diba? Solid. Grabe dito sa Korea. Sarap. Kaya mag-Korea na kayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Magka-OT ka lang ng Sabado or wala kang Sabado-Linggo, magka-OT ka lang araw-araw. Isipin mo, isang oras na OT, 600 pesos. O maka 2 hours OT ka sa isang araw. 1,200 na agad yun, araw-araw. Diba? Paldo-paldo talaga dito. So yun, ayun kasi yung company nila talagang busy, maraming gawa. Ayun o, sana all. Magkano sahod pag Sabado? Magkano sahod? Ayun ang mga malilihim eh. Malilihim yan, malilihim sa sahod. Pero ganun nga yung rate nun. So, yun na yung talaba natin. Pe-prepare na natin yan. Let's go. Tabi lang natin itong bike. Grabe, napagod ako sa araw na to. So, yun, nakauwi na tayo. Mag-e-edit sana ako. Kaso, grabe. Sobrang antok ko. Kaya, papahinga muna tayo. So, yun, pahinga muna tayo. Okay.